Mga kababayan, hello! Ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong go-to para sa Pinoy political commentary mula Manila hanggang Middle East. Para sa mga kabataan at OFWs, imagine mo isang senador, isang mag-asawang kontraktor, at isang lihim na usapan tungkol sa pagiging state witness. Boom yan ang topic natin ngayon. Si Rodante Marcoleta, ang kausap ng mag-asawang Diskaya, tungkol sa pagiging state witness sa gitna ng flood control corruption scandal. Una mga kaibigan, remember that viral moment sa Senado probe kung saan tumawa si Sara Diskaya? Parang scene sa teleserye yung biglang plot twist. Pero seryoso ito'y tungkol sa bilyong-bilyong pisong nawawala sa flood projects 51 billion pesos sa Davao alone. Hindi po pala sa Davao, no? Ay, nako. Ang project po kasi ni Pulong, 51 billion. Pero, grabe, ang ganda-ganda ng kalsada nila to, no? Talagang napunta na po tayo dyan sa Davao, no? Talagang, bakit ba biglang gusto ni Marcoleta na gawing state witness ang mga Diskayas, no? Are they spilling the tea on a big fish or is this a cover-up? We will break it down with facts, satire, and sharp takes, mga kaibigan. Okay, shout out sa ating mga kababayan dyan sa Dubai, United Arab Emirates, working hard as OFWs. Alam ko yung struggle nyo sa remittance at balita from home. At sa Toronto, Ontario, Canada, at Los Angeles, California, US. Keep watching. If you are a Gen Z or millennial struggling with labor rights or Philippine news, this is for you. Okay, korupsyon na nagmula 2016 hanggang ngayon, hindi lang 2016, mula pa nung panahon pa yata yan, Corazon Aquino, no? Anyway, nako. Mga kaibigan, no? Kung nahook ka, hit that subscribe button now, like, comment below. Ano sa tingin mo? Legit ba ang mga Diskayas? Share sa mga OFW groups sa Facebook. And if you are in Sydney, Australia, or Riyadh, Saudi Arabia, send super thanks naman please para suportahan ang content na ito. Higher ad revenue means more videos for you worldwide. Let's dive in mga kaibigan. Okay mga ka-walk, simulan natin sa basics. Ang mag-asawang Diskaya, owners ng St. Gerard Construction, top contractor since 2016, Duterte admin. They won billions in DPWH flood projects. 51 billion pesos sa Davao City District Ay, nako. Hindi lang po yan, dyan sa Bulacan, Pampanga, Metro Manila. Ay, nako, sa Cavite, no? Talaga imagine mo, ikaw si Juan, isang OFW sa Singapore, sending remittances home, tapos nabaha ang barangay mo sa Pilipinas dahil sa mga fake projects katulad dyan sa Bulacan at Pampanga. Okay, inaasahan mo flood control pero lumulubog pa rin mga kaibigan. Bakit yung mayaman itong mga congressman na ito na pinapangunahan ni Martin Romualdez allegedly? Bakit sila yumaman? Kickbacks, ghost projects, facts from hearings show they testified on implicating lawmakers like those in current admin, mga kaibigan. Sa isang side, credit kay Marcoleta for getting them to name names during his Blue Ribbon chairperson. It exposed potential corruption, no? Critics says the list is incomplete, no? Avoiding Duterte allies, no? Okay, policy breakdown tayo mga kaibigan. RA 9184, procurement law na violate ba? No competitive bidding, just favoritism. Parang Pinoy Big Brother, pero instead of housemates, it's contractors evicting public funds, mga kaibigan. Okay shout out muna po tayo. Hello sa mga viewers natin dyan sa Hong Kong at Jeddah, Saudi Arabia. Sa Germany din po, no? Dyan po sa Germany, dyan po sa Nepal at Indonesia, nagkakagulo ngayon dyan Alam ko yung hirap nyo, kaya importante itong balita para sa accountability back home, no? Comment your city, like if you are an OFW, mga kaibigan. Okay, diretso na tayo sa punto Si Senador Marcoleta ang nagsuggest sa Diskayas na maging state witnesses as he admitted, no? Sa letter niya sa DOJ, requested WPP for them after they testified extensively, no? Parang fairy tale, Si Marcoleta ang fairy godfather
turning contractors into witnesses. Pero walang happy ending for taxpayers money, no? They started bidding 2010 pa yata yun, no? Implicated daw, may mga nagsasabi na dapat ma-implicate daw si mga Duterte, pero tingin ko talagang yumaman sila 2022. Yan. Okay But Marcoleta pushed for protection post-hearing, mga kaibigan. Bakit ba atat na atat, no? Si Senador Marcoleta para ba mahikayat ang iba na magsalita? Tama naman po, di ba? Or to whisper sweet nothings like bulungan para i-divert ang blame. But K-drama twist sa South Korea viewers natin. Okay, this smells like influence. Posibleng nilabag ang ethics kasi principal accused sila, no? Not qualified per DOJ rules. If legit, mga kaibigan, uncovers more corruption, no? Soto rejected it, no? Saying they stole billions. Bakit yung mga politiko bang kakampi mo? Hindi ba sila nagnakaw ng mga billions? Okay, hindi dapat protektahan ang magnanakaw, sabi ni Soto, no? Witness Protection RA 6981 requires least guilty. Discayas are top culprits, Parang the Discaya files, X-Files, pero instead of aliens, it's missing funds, mga kaibigan. Sa mga kababayan natin dyan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates at Quezon City, Metro Manila, Philippines, District 1, kay Atayde. Stay informed. Share if this hits home. Subscribe for more, mga kaibigan. Okay. Nako, bakit ba tinanggihan ni Soto, no? Senate President Tito Soto declares the request. Ang rason niya, Discayas don't qualify. Sino ba siya? They took people's money. Bakit? Nako, Diyos ko. Opportunistic flip-floppers per lakson, no? Isang araw, biglang shuffle sa Senate leadership after Discayas names, no? Panic mode, Ay, Soto. Okay, parang teleserye na ang mga probinsyano. Pero ang kontrabida ay corruption, Soto cited hearings. Lacson called it opportunistic, mga kaibigan. Okay, bakit ba protektahan ang may sala? Pero bakit atat si Marcoleta? Alis ba niya ang mga Duterte camp? Upholds justice, forces accountability, mga kaibigan. Ay, nako, might silence other whistleblowers pag nagkaganyan. Sa US o sa Canada nga, shout out sa mga taga-Toronto. Witness programs is strict to avoid abuse. Marcoleta parang trying to save ka na, Like in the Prove Joke 2, Estrada, no? Discaya laughing viral photo, parang laughing all the way to the blank, mga kaibigan. Okay, viewers sa Sydney, Australia, Davao City, Davao del Sur, Philippines. Anong thoughts nyo, Like, if you agree with Soto. Super thanks naman from OFWs in Riyadh, mga kaibigan. Okay, para sa mga kabataan, Gen Z, millennials, ito ay tungkol sa future nyo, Corruption steals education, funds, jobs, remittances, fund these projects. Pero nawawala, Isang OFW sa Dubai, working 12 hours, sends money home, tapos nabaha. Pa rin, unfair, di ba? Parang meme na adulting is hard, mga kaibigan. Okay. Okay, Marcoleta's probe exposed some, no? But selective? Question mark. Push for anti-corruption bills like stronger procurement. Parang OFW life, no? Abroad ka, pero politics pa rin ang nagpapahirap. Sa Los Angeles, California, USA, at Singapore, keep fighting. Comment your struggle. Subscribe for more, mga kaibigan. Ayan, Okay. If Discayas, become witnesses. Next yata si Alice Go sa Pogo, no? Parang endless Pinoy scandal. Critical exam of narratives, media bias, but facts show cross-admin corruption, mga kaibigan. Okay, malapit na po tayo to summarize. Si Marcoleta nagkausap sa Discayas para mag-state witness. Pero, rejected ni Soto. Tama, kasi principal accused sila, no? Okay. It helps uncover but risk cover up, no? I demand accountability from all sides, mga kaibigan. Okay. Excuse me po. Okay, subscribe para sa weekly, daily, hourly videos, Like, comment. Protektahan ba ang Discayas? Share sa mga OFW groups sa Facebook, TikTok Shorts. Special shout out sa mga taga Hong Kong, Jeddah, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Quezon City, sa 1st District, 5th District,
Second district, nabanggit yata lahat ng mga congressman doon at saka dating congressman. Allegedly ha. Okay, send super text naman please para sa mga ad revenue boost. Lalo na from US, UK. #WalkWithLan para sa kabataan at OFWs. Salamat, stay woke at mabuhay ang Pilipinas.